Good morning po! Ayan. So, ayan na si Ate Imelda. Ayan, ate, may papagawa rin ako sa'yo mamaya. At Rachel? Hindi. Ayan. Yan. So, pwede ko po bang request, sabayan nyo lang po ako. Kasi every time po lately, pinapractice ko talaga. Pag may kaba or may pag-alala, nag-i-inhale, exhale po talaga ako. So, di ba nga sabi, ang Yahweh, yung sound ng Yahweh ay nanggaling nga doon sa, yung Yahweh talaga is nanggaling doon sa sound ng ating pag-inhale and exhale. So, pwede po bang pumikit ang lahat? Pikit po, and then sabayan niyo po ako mag-inhale, exhale. And while we do that, ramdamin natin na parang tinatawag natin ang pangalan ni Yahweh. Hallelujah, Lord. Ayan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. And Lord, kami po ay muling pinipresenta namin muli, Panginoon, ang aming mga sarili. Panginoon, sa harapan ninyo, Panginoon, dito po sa aming bagong tatalakayin patungkol sa iyong governor, patungkol sa iyong kingdom, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, na lahat ng aming mga iniisip, lahat ng aming wino-worry, Panginoon, alisin mo sa amin, Panginoon. Lord, inaalis po namin itong mga ito, Panginoon, at talagang, Lord, binibigay namin sa iyo. And Lord, empty our cups, Panginoon, and may you just fill it in with new revelations, Panginoon, with new learnings, Panginoon. Lord, ikaw ang mapapurihan, Panginoon, ikaw ang maitaas, Panginoon, ang pangalan mo, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, ang maramdaman at makita dito, Lord God. Lord, bawat salita na lalabas sa aking bibig ay magmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, thank you, Panginoon. Thank you sa pagkakataon to sa opportunity, Panginoon, na makatindig dito, Panginoon, at ma-share, Panginoon, ang gusto mo pong matutunan namin. Lord, maraming salamat. We bring back to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So actually po, dapat, kaya ako kayo pinapikit. Yun nga sasabi ko, teacher, hindi, joke lang. Ayan. So, medyo nauumay na ako kasi si AC, puro Ate Cherry. Minsan, out of the blue, biglang mag-Ate Cherry po yun sa bahay. Ayan. So, kaya si Ate Imelda, hindi ko na nami-miss kasi parang lagi ko siyang kasama lately. Ayan. So, naka-PowerPoint po tayo. Okay po. Ayan. So, before po ako mag-start, dumiretso dun sa topic po talaga natin, at samahan nyo lang po ako mag-recap ng ating pinag-aralan through Sister Reyna about the nature of the Holy Spirit. Di ba parang ito po yung tinalakay niya sa atin, kung sino ba ang Holy Spirit. So, sino po yung may nakakaalala dito, kahit isa lang po, dun sa mga descriptions na binigay or shinare sa atin ni Sister Reyna. Who is the Holy Spirit? Marami po siyang points na shinare sa atin. So, ano po yung may, panigurado may isa naman po siguro doon, kahit isa lang, yung talagang tumatak po sa atin kung sino ba yung Holy Spirit. Counselor. Yan, ano po? The governor. What else po? Sanctifier, di ba? Ayan, so, ayaw po. Pa-next na lang po. Ayan. So, the Holy Spirit, ang shinare po ni Sister Reyna, the Holy Spirit, ito rin po ay isa sa parang hindi mawala sa isip ko, the Holy Spirit is not an it. So, di ba parang minsan yung pronoun na it, ginagamit natin sa Holy Spirit, which is dapat hindi naman pala. Kasi, Holy Spirit is a person with personality. He is not a force or cosmic mind. He is not a cloud or a mist. He is not a feeling or a sensation. Yan, natatandaan niyo po, yan po yung mga tinuro niya. And then next, the Holy Spirit is God extended. Well, explained naman na po ito lahat, so nire-recap na lang natin. The Holy Spirit is one with God. He receives the same honor as God. Ayan, he is a person with qualities, characteristics, and a will.
He has spiritual senses, he has feelings or emotions. So nakakatuwa po, no? Kasi talagang tayo naman po, bawat isa sa atin, may kanya-kanya naman na tayong experience or encounter with the Holy Spirit. Diba? May kanya-kanyang paraan ng Holy Spirit kung paano siya nagpakilala sa atin. Kaya may kanya-kanya tayong pagkakakilanlan sa Kanya. Pero dahil po sa pinag-aaralan natin na ito, parang mas nadadagdagan po yung knowledge natin about who the governor of our lives truly is. Di ba? Who the Holy Spirit is sa buhay natin. So parang nakaka-excite kasi minsan may mga na nare-realize tayo na, ay, oo nga no, yung Holy Spirit nga yung ganun sa atin, di ba? Tapos parang ang sarap po nung ganung feeling na mas nakikilala pa natin siya ng detalyado at mas malalim. Mas masarap na palalimin pa yung relationship natin sa Kanya sa paraan na nakikilala pa natin siya. So, ito rin, sinare din sa atin to ni Sister Reyna, kung ano po ba yung nature ng Holy Spirit sa ating buhay. Yan nga po yung mga binigay natin kanina. Isa siyang counselor and comforter, isa siyang guide and teacher, helper and enabler in fulfilling the purposes of the kingdom and in reconnecting to our gifts, convictor, drawer to God, communicator, and sanctifier. So bakit po natin ito ni-recap? Kasi kaya natin ito ni-recap kasi may connection po talaga to sa topic na ating tatalakayin for today. Which is about the culture. So, ang nature po kasi at ang culture sa buhay natin, lagi siyang nagtatagpo sa maraming paraan. So, kasi yung nature daw, it provides the setting in which the cultural processes, activities, belief system develop. So, kaya napaka-importante na napag-aralan na natin si nature, yung nature ng governor, para mas maintindihan natin yung pag-aaralan natin ngayon, which is the culture of the governor or the governor's culture, which is closely connected po talaga sila sa isa't isa. Ayan, ano po ulit ang title ng ating study for today? The governor's culture. Yan. So sabi dito, your culture reveals your origin. Tama po? So paano po ba natin masasabi na talaga namang ang culture, parang nire-reveal niya, pinapakilala niya sa yung kung saan ba tayo nagmula. Diba? So before we go into this topic further, so let's have some activity first. Ayan. So, ang activity na gagawin natin for today is guess the country. Ayan. So, si Reyna yata sa kasi March, baka na-run through nyo na po ito. So, bawal na po sumagot. Andiyan po kasi yung sagot. Ayan, guess the country. So, I'm going to show pictures. And then, may multiple choices naman po dyan. So, namili po ako ng pictures na madali lang naman sagutin. Kasi po, wala po ako naihandang prize. Pero kung may prize po yan, medyo mahirap. Hindi. Ayan, so, huhulaan nyo lang po kung anong country na bebelong yung picture. First one. Ayan, let's play. Ayan, kimchi. Ang kimchi po pala parang letter G, kimchi or kimchi. Parang nung sinerch ko to, isa lang pala po yan. So itong kimchi, saan po siya nagmula? Australia, China, or South Korea? Saan po? South Korea po ba? Yan, yay, South Korea. Next. Ito po, itong pananamit na yan, ang tawag po dyan ay hanfu. Saan po yan? Kazakhstan, China, or Thailand? Final answer? China? Yan, China. And next po. Ayan, sushi. Yan, alam naman po natin. Sa Japan ba siya? China or South Korea? Japan. Very good. Gutom ako. Sa gogi yun. Ayan. Next, ito pong pananamit nila. Ang tawag po dyan is tobe or tobe. Hindi ko po na-research, sorry. Saan po yan? Lebanon, Iran, or Saudi Arabia? Merong Iran? May Saudi Arabia? May Lebanon ba dyan? So, ang answer po ay? Ay, talaga po. Kala ko dun sa nasa picture. It's from Saudi Arabia. Next. Ito pong language na yan, which is called Spanish.
Germany po ata eh, no? Parang Germany siya. So obvious naman po yan ay nagmula sa bansang Spain. Spanish. Yung Spanish bread po ba talagang galing Spain? Sa bakery. Okay. May point. May point naman. Sa Shanghai. Ayan. And next, ayan pong pizza. Yan. Ito, kasi pre-practice ko sa shaking. Meron po dyan yung Pizza Hut. Angels. Ayan, so sa Italy. So, yung iba po, yung pre-practice ko po to sa pre-practice ko po to sa mga anak ko, yung isa sinagot USA eh. Pero yung isa naman po sinagot niya Italy. Yan. So, ang sagot po ay Italy. Sa Germany po ba, ano ang kilalang product? Hotdog, sausage. Saka beer. Yun, di ba po? Kaya may German sausage. Ayan. So, ito pong dance na to, samba dance, kung tinatawag. Saan siya nagmula po? Sa Africa, Brazil, or Lebanon? Brazil, Africa. Samba. Sa Brazil. Yan. Yes po, Brazil. Ito pong language na to, yan. Alam naman na po natin yan. Baka Malaysia. Ay, hindi po ba Vietnam? Cambodia. Ayan. So, ito po ay mula sa Thailand. Ito po, yan. Isa sa favorite ko po. Any other answer? Ha? Yan po ay galing sa Vietnam. Yan. Tapos ito po, yan. Siyempre, hindi... Yung dance na po to, saan po originated yung Carinyosa? Malaysia ba to? Taiwan. Yan ay sa... Taiwan. Sa Philippines. And, ayan, last two na po ata to. Ang hamburger, saan yan nagmula? Sa Burger King. Sa USA. Ayan. Yang tango, saan po nanggaling yung tango? Sa Angel din. Sa Argentina ang tanga. Yan. Ay, ito po. Bahasa. Bahasa. Kung saan po ba. Ayan. So, yan. Salamat. Yan. Nung nagpunta po kami Indonesia, medyo may similarity po yung salita natin sa kanila. So, it's from Indonesia. Ayan. Ay, nawala. Meron diyang thank you for playing. Hindi. Ayan. So, balik po tayo dito sa ating pinag-aaralan, which is your culture reveals your origin. So, makikita naman po natin sa activity na ginawa natin kung paano po natin may explain yung culture reveals your origin. Tama po? Naintindihan niyo na po? Okay na po ako. Hindi. Yun lang po. So, yun po. Ayan, nawala po tuloy ako. Ayan. So, yan, totoo po na makikilala naman talaga natin ang isang country through their culture. Di ba ang culture po, nandyan yung kung ano yung pagkain nila, kung ano yung mga sayaw, kung ano yung mga kasuotan, di ba? Yan, dyan po natin makikilala kung ano ang isang country. So parang po nung time na pinapikit ako ni Reyna nung nagtuturo siya, tapos di ba pinagsalita niya si Ate Imelda. So kahit nakapikit ako, since familiar po ako dun sa boses na yun, nakilala ko na siya po si Ate Imelda, di ba? Ate Imelda. Di ba? So parang familiar po ako dun sa boses niya. Kahit nakapikit ako, talagang alam ko. Medyo nagduda lang ako nung una kasi iniba niya po eh. Pero kung yung normal voice niya, makikilala ko po talaga si Ate Imelda. So ganun din po ang culture. Kasi ang culture po, isa siyang malaking factor in shaping our identity. So, kung ano yung nakasanayan mo, kung ano yung nakasanayan mong kultura, yung kinalakihan mong kultura, naturally yun eh, na lalabas sa'yo, na magmamanifest sa'yo, kahit nasaan ka pa. Natitest po usually ito kapag lumalabas ka po ng iyong bansa.
Tama po. So for example, ako, 'di ba tayo po lahat tinuruan naman tayo na pag may sumakay, kunwari sumakay po tayo ng bus, ng jeep, hindi po jeep, bus, or sa train, kunwari nakaupo tayo, tapos may sumakay na matanda, buntis, or PWD, di ba? Parang instinct na sa atin yun, natatayo tayo. Ako po kasi ginagawa ko po talaga yun, kahit po nasa ibang bansa, na pag may matanda, tapos nakatayo, paupuin ko po talaga. Di ba? Parang tinuro po sa atin yun eh. So, I believe hanggang ngayon naman po may mga gumagawa pa rin. Pero sadly, may iba po akong nawi-witness na hindi po yun ginagawa. Pero isa po yun sa isang magandang nakasanayan ng mga Pilipino. Tama po. So, madali po tayong makikilala eh. Kahit nga hindi tayo magsalita, kahit tumayo lang po tayo eh, di ba? Yung itsura pa lang natin, yung features pa lang natin, malalaman na Pilipino to, di ba po? Lalo pa po pag nagsalita tayo. So ngayon po, may tanong ako, yes or no? The role of a governor is only to represent the king. Is it a yes or a no? The role of a governor is only to represent the king. Yes, it's a big yes, kasi dapat memorize na natin to dahil talagang ang governor ang representation ng ating hari. So, kapag pinag-uusapan natin ang nature at culture ng governor or ng Holy Spirit, automatic, ang pinag-uusapan natin is the king himself. And since ang governor, di ba, nakilala natin siya eh, na siya yung exact reflection, siya yung exact representation ng qualities ng ating king. And kung itong governor na to, kung ang Holy Spirit ay nagre-reside sa atin, madali for us na makilala, maranasan at magkaroon tayo ng malalim na relationship with the King in Himself kahit wala yung physical presence niya sa atin. And it is because of the Holy Spirit. So kaya importante, di ba nabanggit ni Sister Reyna dun sa tinuro niya, that knowledge is power. Importante talaga na alam natin ng detalyado kung sino yung Holy Spirit, kung ano ba yung qualities na dapat ng isang ruler na dapat tinatanggap natin sa ating buhay. Kasi pwede tayong mabudol ng kaaway. Diba? Kasi ang kaaway is deceitful. Pwede siyang sa umpisa magpapanggap siya. Ngayon, kung hindi tayo knowledgeable of who the Holy Spirit, of who our King truly is, pwede tayong mabudol eh. Tapos kapag nag-give in na tayo dun sa kaaway, nalinlang niya na tayo, dun niya i-manifest yung totoo niyang plano, which is to kill, steal, and destroy. So ayaw nating mangyari yun. Kaya importante talaga na sinasaulo, hindi lang sinasaulo, kundi sinasapuso din po natin lahat ng napag-aaralan natin kung paano pinapakilala ng Panginoon sa atin ang kanyang governor. Kasi kung paano niya pinapakilala ang kanyang governor, siya mismo yun yung nagpapakilala. So sino po familiar dito sa mga sayings or quotes po na ito? What the tree is, so is its fruit. So Tagalog lang po yan. Itong kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. So familiar naman po tayo dito sa Tagalog quote po na ito. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Di ba po? It conveniently generalizes one cause and its effect. Totoo naman po yun. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Kadalasang example po dito, yung mababaw na example, kunwari ang tatay mo is basketball player, automatic, basketball player yung magiging anak niya. Napakababa ng percentage na hindi basketball player pag may anak siyang lalaki. Kapag ka maganda boses ng mga magulang mo, Zaza, katulad ni Pastora, at ni Pastor, automatic maganda dapat boses ng bata. Di ba? Ayan. Kaya ano totoo po na automatic talaga na kung ano yung puno, yun ang bunga. So sinasabi rin sa linya na to na kapag ang isa ay naturally na mabuti siyang tao, naturally pure and moral in character, automatic yung offsprings niya, pag nagkaanak siya, automatic yun, na magiging mabuti rin yun, magiging pure and moral in character as they grow. The same suggests for the person na evil, yung opposite. The evil, impure, and immoral in character. So, sino po ba dito yung may karanasan na kumain kayo first time sa isang restaurant? First time sa isang restaurant, syempre lahat naman po tayo, na merong hindi magandang experience. Ayan, yung tipong
First time excited kasi ang ganda ng reviews, pupunta kayo. Tapos, kaya lang yung service hindi maganda. Parang yung may pagka-rude, yung waiter, mali-mali yung order, o kaya ang tagal dumating ng order, pagdating, mali pa yung order, di ba? So parang nag-iiwan yun ng hindi magandang impression ng hindi magandang perception, hindi lang dun sa waiter, hindi lang dun sa service, kundi ma-generalize natin yung buong restaurant. To the point na parang hindi na tayo babalik doon. Naalas ko na to dito. Kahit gaano pa kasarap yung pagkain nila. Tama po. May ganun tayong experience. Ako, may ganun po akong experience. So, who, what, and how we are reflects kung anong klase bang ruler yung nasa buhay natin. Yung hinahayaan natin na maghari sa buhay. Katulad po tayong mga Pilipino, di ba? Tayo may sarili tayong culture. Pinag-aaralan natin yan sa school. Parang yung story ni nung writer po nitong pinag-aaralan natin, si Miles Monroe. Di ba nung sila na colonized ng Britain. Di ba po? Parang, dahil na-colonize sila for how many years, yung kultura nun, kahit pinag-aaralan talaga nila sa school, required yun. So, automatically talaga, hindi nila namamalayan, nagiging natural na sa kanila. So, parang sa ating mga Pilipino, since dito tayo pinanganak, dito na tayo lumaki, dito na tayo tumatanda, talagang kung ano yung culture, na-apply talaga natin. Ayan. So, whether we like it or not, lalo na pag nasa ibang bansa tayo, hindi lang yung sarili natin yung nire-represent natin, kundi yung ating buong bansa. And if natural sa atin yung pagiging mabuti at masunuring mamamayan ng Pilipinas, walang ka-effort yun, di ba po? So ano po ba ang culture? Culture, it is a combination of one's country's beliefs, attitudes, values, conventions, practices, and characteristics. It is the expression of own nature in our way of life and thinking in our everyday dealings. Ayan. So parang yung sa activity po natin kanina, so mas nakilala natin ang isang bansa. So nakikilala natin, nakukuha natin yung tamang sagot kanina kasi nga because of their culture, kung ano ba yung language nila, kung ano po ba yung cuisine, kung anong pagkain, yung pananamit, 'di ba? Sa marriage po, 'di ba, bawat bansa parang may mga iba't ibang way kung paano nila i-celebrate or ang marriage, ang pagpapakasal. Iba-ibang religion, may mga bansa na parang meron silang parang generic na religion, 'di ba, sa arts and knowledge. Ayan. So symbols, pictures sa itsura, makikita na natin. So ako nga po napagkakamalan po ako laging Chinese. Hindi, naniniwala po ba kayo? Hindi, joke lang. Ayan. Napagkakamalan minsan po Hindi. Yan. So marami pa po. Dito sa napakita natin yung mga factors po na yan, marami pa pong iba. Ayan, that na pwedeng maging factor or mag-define kung ano ba ang culture, kung paano niya na-define ang ating identity. Ayan. So, kailangan nating lahat to have a culture for us to have a sense of belonging or identity. Di ba parang ang hirap naman pag hindi mo alam saan ka nagmula. Tapos ang hirap buuin ng pagkatao mo kung hindi mo alam kung ano ba yung kung saan ka nagmula, kung ano yung magiging basihan mo. Ang culture kasi para siyang isang complex concept po na may matinding impact sa bawat aspeto ng ating buhay, both consciously and subconsciously. So kung anong culture meron ng isang bansa, it can actually consolidate yung national character ng bansang iyon. So which leads us to the point that the king's character determines the state of the kingdom. Sabi dito, in a kingdom, the ruler's character and characteristics were vastly important because they influenced and often determined the state of the environment over which he ruled. They created what life was like in the kingdom. So, totoo naman po, di ba, na talagang kung ano yung character, kung paano yung ruler mo, yun yung magiging reflection ng buong kingdom, ng buong bansa. Yan. So, sino po ang nakakakilala dito? Medyo malabo po no? Sino po? Actually, kinuha ko lang po siya sa Google. Pero po, nung sinerch ko kasi si King Solomon, di ba? Yan. Kasi may hawak po siya ng mga
scrolls. Yan. Yan po si King Solomon. Ewan ko po kung yan po talaga yung itsura niya. So, di ba tinatawag po siyang man of wisdom. Yan. He was also regarded as a righteous king. So, marami siyang naisulat na wise teachings niya na mababasa natin sa Bible na nagagamit talaga natin mula noon nung panahon nila hanggang ngayon. So, sabi nga, at isa dyan doon sa Book of Proverbs. Ayan. So, ito po yung isang example. Sa Proverbs 24, verse 4 to 5. Pakibasa nga po. Okay. Yun. So, sinasabi dyan ni King Solomon na kapag ang isang hari, tinanggal niya yung pagtanggal ng isang hari sa mga wicked counselors or associates niya under his influence or presence, magre-resulta talaga siya sa isang credible rulership that will be established through righteousness. And hinalin tulad niya yung proseso na yun sa paggawa or pagkakaroon ng isang pure silver vessel. Which is para magkaroon ka ng pure silver vessel, kailangan mo talagang tanggalin lahat ng impurities ng silver. Kapag may natirang isang impurity doon or isang dumi sa silver, hindi mo talaga maa-achieve yung pure na silver vessel. So, dito, when the righteous increase, the people rejoice. But when a wicked man rules, people groan. So, in other words, when a character of a leader, sa character ng isang leader, maaapektuhan talaga yung buong experience ng kanyang bansa. So, ang another example po dyan is yung from the books of 1st and 2nd Kings. Ito po palang 1st and 2nd Kings, di ba, dalawang separate Bible po siya na nasa Bible. But originally pala, it was written as one book. Naglalaman po siya ng unified story. So, lahat po tayo kilala si King David. Ayan, nakita naman po pala. Di ba yung story ni King David, siya yung nag-unite nung 12 tribes of Israel into one kingdom. And pinangako din ng Lord sa kanya na magkakaroon ng isang messianic king na magmumula sa kanyang angkan. Yan, na makakapag-establish ng kaharian ng Diyos over the nations. At isa sa katuparan ng Panginoon, during that reign, isa sa katuparan ng Panginoon, yung pangakong ginawa niya kay Abraham. So itong book na to, the Book of Kings, actually tells us a story ng long line ng mga kings after David. Pero, nakakalungkot lang na wala ni isa sa kanila yung sumunod sa pangakong yun. In fact, imbis na di ba ang pinaka-goal ng Lord is para mag-raise up, para ma-establish yung kingdom niya doon, di ba? Over nations. Kaya lang ang nangyari, yung mga kings na dumaan after David, imbis na mapaangat yung bansang yung kingdom nila, napalugmok pa nila sa sin. Yes. Ayan. So after po ni David, pinasa niya na yung kanyang pamumuno sa kanyang anak na si King Solomon. Ayan. So at first, si King Solomon, okay yung yung rulership niya, yung reign niya talaga is parang yun yung brightest moment niya. Nung time na humingi siya ng wisdom sa Panginoon kung paano niya ililid ang Israel. In fact, yan nga po, makikita niyo sa picture na naisakatuparan pa niya yung dream ni David na makapagtayo ng temple para sa God, for the God of Israel. And then, sad to say, dumating din yung time na yung downfall naman ni Solomon. Kasi talagang ang dami niyang bad decisions na ginawa. And it caused for his kingdom to fall apart. Ayan. So next in line naman sa kanya is yung anak niyang si Rehoboam. Yan. Si King Rehoboam. So si King Rehoboam, para rin siyang tatay niya, katulad niya si King Solomon. Pero ang kwento naman ng kanyang rulership ay umikot po sa greed and lust for power. So siya yung, if alam niyo po yung story niya, siya po yung nagtaas ng tax
para sa mga slave labor. And dahil po dyan, yung taga-northern tribe na pinamumunuan ni Jeroboam, hindi sang-ayon po doon doon sa pagtaas ng tax para sa mga slave labor. Siyempre, ang baba na nga, tas magta-tax pa, di ba? Yung iba po sa atin dito mga Filipino, actually yun nga po yung complaint. So, ang baba na ng sahod, and then ang taas pa ng tax natin. So, ganun din yung nangyari dyan. And dahil doon, in-influensyahan ni Jeroboam yung mga kasamahan niya, yung mga taga-northern tribe, na magrebelde, bumukod at bumuo ng kanilang sariling kingdom. At dito po nahati yung kingdom into two. Di ba po yung sa OBS po ba yan? Yung tinuturo po sa mga bata. So parang gusto ko na po yung ma-memorize kasi andun po yung story talaga nakakatuwa po. So na-divide po itong kingdom into two, yung southern kingdom of Judah and yung northern kingdom of Israel. So sa kingdom of Judah, ang naghari po doon ay mula sa angkan ni David. Sa northern kingdom naman po of Israel, ang naghari po dyan is si Jeroboam. At sinundan po siya ng kanyang anak na si King Nadab. Si King Nadab, naghari siya doon for 2 years. Sinundan niya rin yung yapak ng kanyang ama at walang ibang ginawa kundi puro yung kasamaan in the eyes of the Lord. And because hari siya doon, so na-impluwensyahan niya yung mga tao doon towards idolatry and injustice. Actually, kapag pinagpatuloy pa po natin tong story ng two divided kingdoms, baka po talaga umabot ako ng 3 to 4 weeks. Kaya, ano na lang po. Pero pwede niyo po itong basahin, yung book na to of Kings, 1st and 2nd Kings, para po mas ma-enjoy nyo po yung story. Actually, kapag yun nga po, pag tinuloy nyo pa po yung story nito, madadaanan nyo po yung nabanggit ni Pastora Cynthia sa atin last week, yung patungkol po sa story yung patungkol po kay Jehob, di ba po? Madadaanan nyo po yun So, kasi kasama po siya doon sa line na yon. So, moving on, nakita po natin dito sa story nito that evil leadership continued through the line of the kings of Israel. And the people also continued to do evil. So, ano po kaya ang naging epekto? Di ba, syempre, pag evil yung leadership, automatic yung mga taong nasa under niya will do evil as well. So, ano po ang naging epekto nito sa kingdom nila? They were conquered by other nations, and the Israelites were exiled and scattered throughout the ancient world, and they suffered all the consequences caused by their king. Yung malinaw, caused by their king. Diba? So kawawa na may mga tao. Siyempre, yung mga tao, siyempre, naniniwala sa king nila So, hindi nila alam na mali pala yung ginagawa ng king. Just because king to, susundin to, ayan. So, yung consequences, sila yung nag-suffer din. However, the final part of the book tells a story of the lone southern kingdom. So, dito, makikita natin, we will see very heroic kings in the example of King Hezekiah, whom the second book of Kings describes in this way. He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. So napansin po yung total opposite ni King Nadab sa ni King Hezekiah. Kung si King Nadab, he did what was evil in the eyes of the Lord. Pero itong si King Hezekiah, he did what was right in the eyes of the Lord. So makikita po natin dyan na naging king siya at 25 years old. Tapos, simula nung nag-reign siya, tinanggal niya lahat ng mga idols, yung mga rebulto na ginawa. Nilinis niya talaga yung mga temples. Ayan. Tapos talagang ang in-instill niya sa mga nasasakupan niya is to be strong because they have God. Ayan. So, naging king siya for 29 years. Ayan. So, nakakatuwa kasi si King Hezekiah, pinili niya to do what is right sa mata ng ating Panginoon. So, King Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. So, walang katulad niya. Actually, walang katulad niya among all the kings of Judah, either before and after him. So, he held fast to the Lord and did not cease to follow him. He kept the commands the Lord had given Moses. And ano po ba yung naging epekto nito? Yung kanina di ba natatanda niya po yung effect
nung hindi magandang pamumuno. Ngayon, ang effect naman, kapag talagang hinayaan mo ang Lord ang mag-rule, the Lord was with him, he was successful in whatever he undertook. Actually, we are applying this, di ba, sa ating everyday life. At tinuturo din natin to sa ating mga anak, that whatever they do, kapag ginagawa nila yon, nakasama nila ang Panginoon. Kapag hinihingi nila na samahan, pag hinihingi natin na samahan tayo ng Panginoon sa gagawin natin, talagang ang result nun ay magiging successful without a doubt, without any question. Ayan. So dito, sabi, the king to successful kingdom is the good character of its king. Likewise, the character of the heavenly governor determines the environment of the kingdom of earth on heaven. So he represents the nature and manners of the king in the colony. So, actually, totoo naman po, di ba nakita natin dun sa dalawang magkaibang story na dinaanan natin, na kung ano yung magiging outcome ng kingdom, yung magiging success ng kingdom, depende talaga sa kung paano ba mamuno ang kanilang hari. So, kung paano ba mamuno ang kanilang hari, nakadepende yun sa kung ano bang qualities, kung anong character meron siya. Diba? Affected talaga dun eh. Kung ano yung quality na meron ako. Kunwari ako po, mahina ang loob ko, tapos magiging isang leader ako ng isang team, good luck na lang po sa aking magiging team. Diba po? Kasi matatakot ako to take risk. Kaya po hindi po talaga ako pang sales. Ayan. So, pero yung iba, yun yung confidence, diba? Na kahit gaano kahirap yung maging project, talagang dahil sa confidence ng leader nila, diba? Nadadala niya yung lahat ng tao or lahat ng under niya, na lahat ng members ng team niya into success. Ayan. So, yan. Gusto ng ating king na maintindihan natin ang nature ng kanyang kingdom. Kaya pinadala niya po ang ating Holy Spirit, ang kanyang governor, di ba? Dahil kapag naunawaan natin na madali na sa ating kasi pag naunawaan natin po ito, madali na for us na piliin na mamuhay in a kingdom way. So ngayon po ba, kasi medyo mahaba-haba na po, marami na po tayong natututunan about the kingdom. Sa tingin niyo po, mahirap? Nag-iba na po ba yung perception niyo about kingdom living? Di ba? Naiba na po ba? Nag-iba na po yung pagtingin nyo? Di ba parang ang sarap po pala pag talagang kingdom type of government, yung kinalalagyan mo, yung kung saan ka nakatira. So, even if tayo ay domestic po, sorry. Even tayo is republic type of government, democratic type of government, pwede pa rin naman tayong mamuhay on our own through in a kingdom way. And magagawa po natin yan sa tulong ng Holy Spirit ng ating governor. So, kaya pala nung time ni Jesus, lagi niyang sinasambit, lagi niyang pinapaalalahanan yung mga disciples niya tungkol sa kung ano ba siya, kung anong character meron ang ating Panginoon. Kasi, naunawaan ko po ngayon na kaya niya pala ginagawa yun. Kasi nung time na yun, ni Jesus, lahat ng king, lahat ng rulers noon talagang opposite ng character ni Jesus. So ang hirap, katulad po nung nasabi ko kanina, ang hirap po mabudol. So ang Panginoon, ayaw niyang mabudol yung mga disciples niya. And sa time natin ngayon, kaya rin tayo tinuturuan ng Lord eh. May times na parang nauulit kasi po, di ba, natatanda ko, may mga nadaanan po ako dito sa piniprepare ko, na napag-aralan na natin, na ituro ko po dun sa first part nung nagsimula po tayo sa kingdom. Pero, ano po talagang ang Lord, makulit na sa makulit, pero ako gusto kong makulit ang Lord sa buhay ko. Talagang hindi pwedeng hindi siya makulit. Lord, kulitin mo ako ng kulitin. Ganun ako lagi sa Lord eh. So, kasi may pagkamatigas po ako ng ulo, Lord, dati. Ayan. So, kailangan ganun po tayo sa Lord. So, parang, kaya nauunawaan ko kasi hinahanda ng Lord yung mga disciples noon. Di ba po sinasabi ni Jesus lagi that the kingdom of God is near. So tayo rin po, kung mapapansin nyo, ganun din yung ginagawa sa atin ng Lord ngayon. Kung ano yung ginagawa ni Jesus sa mga disciples na noon. Na paulit-ulit pinapakilala ng Lord, sino ba siya, ano bang characters meron siya, anong qualities. Kasi nga, para maging knowledgeable tayo, para hindi tayo maloko ng kahit sino, lalo na ng kaaway. Na ito, kasi
kapag given the choices kung anong gagawin mo, kung anong choice ang gagawin mo dito sa dalawa. Eh paano kung yung choice, clear naman na kung ano yung black and white, madaling piliin, di ba po? Eh paano kung napunta ka sa sitwasyon na parang, parehas okay ah. Di ba po? So ano magiging basihan mo? So pero kung ano ka, kung founded ka ng tamang pagkakakilala sa Panginoon natin, madali yun para sa'yo. Mararamdaman mo kung nasan ba yung shalom, nasan ba yung peace dito sa desisyon na to, nasan ba yung joy dito sa desisyon na to, doon ka pupunta. Di ba po? Yun. So, ayan. So, example po, ito po yung ilan sa mga sinasambit ng Lord sa kanyang mga disciples. Ano? I am, sabay-sabay po tayo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Isipin niyo po, ito po yung klase ng king na nagro-rule sa buhay natin. Napakasarap po ng feeling. Kapag parang wala ka na pong alalahanin eh. And I'm so proud and I'm so blessed. At hindi ako nagsisisi na dinala ako ng Lord sa Jesus, our Good Shepherd Global Outreach. Not because at church siya, hindi as a church. Hindi bilang kasi ito yung religion, hindi. Kasi talagang isinasabuhay. At talagang kumikilos ang Panginoon as a shepherd dito sa church na to. So natutuwa po talaga ako. I'm so blessed to be part of this. And alam ko hindi lang po ako, lahat po kayo. And lahat ng hindi pa po napupunta dito na nanonood po, you are welcome to experience the same thing that I have experienced and I am experiencing. I am telling you, grabe, ibang klaseng Panginoon. Ibang klaseng King ang meron tayo. And isa pa po, hindi pa dyan natatapos. May isa pa po tayong example. Sabay-sabay po natin basahin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Grabe, nag-goosebumps ako. Kahit alam na alam ko itong statement ng Lord na to, iba klase. Kaya sa lahat po ngayon na merong dinadala na mabigat, ano lang po gagawin nyo? Just come to the Lord. Diba? Ibigay nyo sa Lord yan, siya bahala. Sasamahan kayo ng Lord. And yung weight, yung mabigat na weight ng burden nyo, nasa Lord. And in fact, mabigat na yung dinadala niya, dadalhin ka pa niya. Diba? Ganun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya, I'm telling you, masarap na yun yung hahayaan mong maghari sa iyong buhay. And take note, kapag nagkamali ka, you can learn from the Lord. Diba yung ibang boss dyan, pag nagkamali, mapapahiya ka, magsasalita ng hindi maganda, kasi nga, minsan paulit-ulit tayo ng mali. Pero ang Lord, gentle and humble. Masarap yung ganon. Kaya tayong mga magulang, kapag galit tayo sa mga anak natin, pagalitan natin in a gentle and humble way. Sherry, sabi mo sarili mo yan. Ayan. Ayan. So, totally talaga, we will find rest. Guaranteed yan sa Panginoon. Ayan. So, malapit na po akong... So, ito, the key to a successful kingdom is the good character of the king. Tama po, kumbaga parang ito na po yung summary ng ating mga dinaanan kanina. Actually, hindi pa po ako tapos talaga. Mahaba pa po ito. Kaya lang, I have to cut it short kasi para hindi po mabitin dun sa susunod pong part nung aking isi-share sa inyo. So, nakasalalay talaga sa king yung success ng isang kingdom. And the whole idea of knowing the nature of the king is critical to Jesus' statement, the kingdom of heaven is near. Sinabi ko na po kanina yan, di ba? Kung ba critical yan sa statement ni Jesus that the kingdom of heaven is near. Kasi nga, kailangan talaga, kilala natin ang Panginoon para hindi tayo maligaw. Ayan. So, next, He is inviting us to become citizens of a specific kingdom and He wants to reassure us of the nature of the kingdom. So, hindi talaga pwedeng, kumbaga,
Sino po ba dito yung mahilig na trending kasi to kaya doon ako pupunta? Na hindi mo muna pag-aaralan. Nagkatulad po kami, nagkaroon kami ng parang networking siya sa travel. Di parang trending. Okay naman siya. Based sa hindi ko na pinag-aralan kasi kilala ko rin naman po yung nag-invite. So, parang grab ako agad. So, after kong i-grab yun, saka ko lang pinag-aralan. Yung pala, Nyek, ang hirap. So, parang sayang yung investment ko. Di ba? So, parang wag tayong umabot sa ganung punto. Kaya natin pinag-aaralan to. So, we are so blessed na binibigyan tayo ng pagkakataon at panahon ng Panginoon para mapag-aralan ng lahat ng to. Para pagdating ng Kingdom of Heaven, ready na tayo. At hindi na tayo dun palang mangangapa. Paano ba? Saan ba? Sino ba? Di ba po? So, ayun po. So, ngayon, sa mga natutunan natin, magdadalawang isip pa po ba tayo kung ano yung pipiliin nating mag-rule sa ating buhay? Sa mga natututunan natin, pipiliin pa ba nating gumawa ng bagay na hindi nakakalugod sa paningin ng Panginoon? Sana po hindi, no? Sana hindi po talaga. Kaya, let's take time. Pag nalilito tayo sa mga bagay na gagawin natin na pagdidesisyonan, just pause. Just pause. And talagang sabihin nyo sa Lord. Lately po, meron kaming isang pinagdadaanan ni mag-asawa sa anak. So, parang meron kaming isang major decision na kailangan pag-isipan. So, yung isa po, talagang desidido na siya. Ako po talaga gusto ko pong maipag-pray muna. So, napaka-importante na talagang nag-a-align tayo sa King. Kasi kailangan balikan natin kung ano ba yung siniset ng King na rule sa buhay natin, kung paano niya ba nirule. Ayan. So, balikan ko po kayo next week. Itutuloy po natin to. At pwede po ako magbigay na assignment lang po. Kabisaduhin po natin yung gifts of the Holy Spirit. 9 lang po yun. So, dun po sa lahat ng makaka-memorize, meron po tayong gift or yan, 9 na gifts of the Holy Spirit. Ayan, salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah.